Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ako nga pala yung kumadronang tinutukoy sa iyo ni Feli. Isang kumadrona na sa kabilang baryo lang nakatira. Ikaw si Daimos, tama? Opo, Daimos nga po. At asawa ko si Feli. Oo nga. Nasabi niya nga sa akin na may asawa siyang napakagwapo. Mestizo raw at may itsura. Malakit na tumitig ang matandang kumadro ng si Aling Lena kay Daimos. Tila ba may pagnanasa ito sa lalaki. Umiwas kagad siya ng tingin sa matanda. Bigla kasi siyang kinilabutan sa paraan ng pagkakatitig sa kanya ng kumadrona ng asawa. Inaanak ko yung asawa mo, si Feli. 3 dekada na ako mahigit ng midwife sa mga kabaryo natin. Nagpapaanak ako ng libre kapag mga kakilala ko. Katulad ni Feli. Siyempre, inaanak ko pa. Ni hindi ko pa nga sana malalaman na may asawa at may magiging anak na pala si Feli kung hindi pa siya nagtelegrama sa akin. Ganun po ba? Napaisip pa ang lalaki. Pasok po muna kayo. Nasa loob po si Commander. Magalang na gumawa siya ng daan sa matanda. Inalalayan pa niya ito para iakbang ang mga paa papasok sa kanilang simpleng bahay. Ganun ba? Salamat naman, Pogi. Pilit siyang napangiti. Hindi talaga maganda ang pakiramdam niya sa ninang ng kanyang asawang nagpapaanak. Gayunpaman, nagkwento pa siya sa ginang kung gaano katagal na silang nagsasama ng misis niyang si Feli. Mag-iisang dekada na po kami kasal ng asawa ko. Sa susunod na buwan na po. Hindi ko nga po akalain na sobrang tagal na po pala naming nagsasama ng aking pinakamamahal na si Feli sa iisang bubong. Pero sa tagal po nun, ngayon lang po kami nabiyayaan na magiging anak namin. Ang tagal na nga 10 taon na? Opo, magsa10 taon na po. Pwede pang maghiwalay. Ho? Ano pong sabi nyo? May sinabi ba ako, iho? Napakunot ng noo ang lalaki. Hindi ko po malaman pero parang may sinabi po kayo na hindi ko lang masyadong narinig . Mataginting na tumawa si Aling Lena. Baka guni-guni mo lang yan, iho. Ikaw talaga, Baka nga po. Sige po, maupo po muna kayo dito. At kakatukin ko lang po ng kwarto si Commander. Sige, iho. Puntahan mo na ang asawa mo. Malalim po kasi ang tulog noon ng mga ganitong oras . Siesta time po. Ganon talaga kapag nagdadalang tao, tulog ng tulog. Nginitian muna ni Daimos si Aling Lena bago nagtungo sa silid ng misis. Kinatok niya ng ilang ulit ang pinto ng kwarto ni Feli. Narinig niya ang pagtawag nito sa kanya at ang sabi ay pumasok siya sa silid nito. Pagpasok niya, nadatnan niya ang asawa na nahihirapang bumangon. Tinulungan kagad niya ang misis na nag-iihip buga na ibangon na tumupo doon sa kama. Han, huwag mong pilitin Makakasama sa baby natin yan. Kapag pinilit mo ang sarili mo, sige ka. Tinanong siya ni Feli kung bakit siya nito ginising sa ganoong kasarap nito na pagtulog. Nandyan yung magpapaanak sa'yo, sa may sala. Ninang mo daw Lenny daw yung pangalan. Malakas na hinampas siya ng asawa sa braso. Ari ko naman, Han. Bakit mo ginawa yun? Sakit nun, Iba talaga kapag buntis Mas malakas kayo. Ano, baby? Pinagtutulungan niyo ako mag-ina kayo, ha? Sinabihan siya nito ng OA. Tapos tinirikan siya nito ng mga mata. Hindi daw niya kasi sinabi agad na dumating na ang kumadro ng magpapaanak sa babae. Ang ninang nito na si Aling Lena. Sus, kanina lang ayaw mong magpagising. Tapos ngayon galit ka kasi hindi kita ginising. Ay nako, di ko talaga kayo maintindihang mga babae Ang hirap niyong ispelengin. Binalingan siyang muli ni Feli at hinampas sa pangalawang beses sa mabukol na kanang braso ni Daimos.
Aray ko naman, Han. Para sa naman yun? Matagal na daw kasi silang nagsasama tapos hindi pa siya nito kabisado. Magsasampung taon na nga sila sa susunod na buwan. Humalukip-kip ng patalikod si Feli. Tila ba nagtampo na ang kanyang misis? Uy, Han, joke lang naman eh. Parang hindi ka mabiro oh. Gusto mo lang yatang magpalambing eh. Oh, eto ba gusto mo ha? Niyapos niya mula sa likuran ng commander na si Feli. Hinawakan niya ang mapinto nitong tiyan na naglalaman ng kanilang magiging anak. Kasabay noon ang nakakakiliti niyang paghalik sa asawa ng leeg. Ang nakakakiliti niyang paghalik sa leeg ng asawa. Parang kitikiting tawa ng tawa ang babae. Asus! Mauulit yan kapag naipanganak na yung panganay natin. Susundan natin kagad si Baby Steve natin ha. Kukumplituin natin ang miyembro ng Voltes 5. Nangamatis ang mag-asawang pisngi ni Feli sa ipinahayag ni Daimos. Tuwang-tuwa ito sa naging banat niya dahil taliwas ito sa pangalan niya na Daimos. Sige na, labasin na natin yung ninang Lena mo. Kanina pa naghihintay yun dun, no? Tinanong nito sa kanya kung inalok ba niya ng kapeng barako ang ninang. Ay, hala, hindi ko na alok. Teka saglit, labas muna tayo. Sigurado kong sabi ka na niyang makitahan. Dahan-dahan niyang inalalayan ng kanyang asawa palabas ng kwartong yon. Sinalubong silang dalawang mag-asawa ni Aling Lena na may matamis na pagkakangiti. Ah, naanak ko, Feli. Ang laki-laki na ng tiyan mo ah. Marispetong nagmano ang kanyang misis sa may edad na ginang. 7 buwan na po yung tiyan ng asawa ko. Eh, lalaki ba? Opo, Aling Lena. Ayon po sa lumabas sa ultrasound. Kinumusta naman ni Feli si Aling Lena sa layo ng biyahe. Concerned kasi ito sa ninang dahil sa may katandaan na ito. Ayos lang ako, inaanak. Malakas pa ako sa kalabaw. Magsisenior pa lang ako sa Disyembre. Huwag ka mag-alala. Daimos? Apo. Nagulat si Daimos sa biglang pagbaling sa kanya ni Aling Lena. Ano nga bang pinaglilihian ng asawa mo? Sigurado ako na napakagandang lahi na magiging anak niyong dalawa ni inaanak. Nakikinikinit ako na kagaya mo rin siya, Daimos. Isang gwapong mistiso na parang Amerikano. Yun na naman ang malokong ngiti ng ginang. Ginantihan din niya ito ng ngiti kahit pilit. Pero kalakip ng ngiting yon ang kilabot na nararamdaman niya sa ginang. Pakiwari ni Daimos may hindi magandang gagawin ng komadronang yon sa hindi niya matukoy na dahilan. Hindi naman po na naglilipo si Feli sa mais na puti, Aling Lena. Mais na puti baka mo? Di ang magiging anak nga ng aking inaanak kamukha mo. Nilipat naman ito ang tingin sa kanyang misis. Pwede ko bang haplusin ang magiging susunod na henerasyon na magiging inaanak ko pa, Feli? Tinanguan nito ang ninang. Hinimasimas naman ni Aling Lena ang may katamtaman lang na laki na tiyan ng kanyang asawa. Ngumisi muli ang komadrona. Nadoble ang kabang nananalaytay sa sistema ng lalaki. Sa hindi inaasahan, nagpatitaob si Aling Lena sa sahig matapos makaramdam ng kung ano sa tiyan ng kanyang misis. Nanlaki ang mga mata ng kanyang commander nang may maramdaman ito sa tiyan. Bumaling ito kay Daimos. Sabi nito sa kanya para daw niyang naramdaman ng Baby Steve nila na sumipa. Sobrang lakas daw. Han, ang lakas sumipa ni Baby Steve natin. Bakit naman niya sinipa yung magiging ninang niya? Nako po, Aling Lena. Dali-dali niyang dinaluhan at inalalayan na itayo si Aling Lena. Okay lang po ba kayo? Sabi ko naman sa inyo na huwag niyo na akong alalahanin, iho. Malakas pa nga ako kasing lakas ng kalabaw. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang nanipa yung magiging baby namin eh. Baka po siguro nasabik sa inyo. Napakamot ng likod ng ulo si Daimos sa kanyang pakiwari kay Aling Lena.
Pero sa isip-isip niya, baka nakakaramdam na ang magiging anak nila na may hindi magandang gagawin ito na maaaring ikapahamak nito. Kamuntikan pa uling tumaob ang matandang komadrona kundi lang niya ito alertong naalalayan na mabuti. Sigurado po ba kayo, Aling Lena, na walang masakit sa inyo? Tumango ang komadrona. Ikaw naman, iho, masyado kang nag-aalala sa akin, ha? Biglang nagliwanag ang anyo ng mukha ng ginang sa puntong yon. Ayos lang ako. Malanding hinaplos pa ni Aling Lena ang mabukol niyang braso. Para bang kinukuryente ang lalaki mula ulo hanggang talampakan sa masensual na ginawang yon na matanda. Bahagyang dumistansya si Daimos kay Aling Lena. Nag-aalala lang po talaga ako sa inyo. Ang lakas-lakas ng magiging anak nyo. Steve ba? Steve ang ipapangalan yung mag-asawa sa anak nyo, tama? Opo, tama po kayo, Aling Lena. Balak po kasi namin na kumplituhin yung 5 pangalan ng kasali sa grupo ng Voltes 5 eh. Napahagalpak ng tawa si Aling Lena. Mabuti kung ganon. Ay teka, patingin nga ng tiyan ng aking inaanak. Ipinaubaya muli ni Feli sa ninang nito ang malobo nitong tiyan. Hindi pa rin talaga makapaniwala ang babae na sisipa ang sanggol sa sinapupunan nito. Parang nagpaparamdam na gusto na nitong lumabas. Isinawalat nito yon sa komadrona. Wag mo na. Baka maging premature, ikaw din, Feli. Baka maging alanganin din ang buhay mo. Hindi naman pwedeng kayong dalawa ang magsakripisyo. Mahirap yun, inaanak. Bumakas ang takot sa mukha ni Feli. Napansin yun kaagad ng lalaki. Han, hindi yan. Ikaw pa ba? Matapang ka, di ba? Pagpapalakas ng loob ni Daimos sa asawa. Aling Lena, wag mo naman pong takutin yung misis ko. Unang beses pa lang po niya kasing magle-labor eh. Baka mas lalo makaapekto sa kanya yan. Bawal pa naman pong ma-stress si misis. Nagpapaalala lang ako, iho. Teka, heto. Para mas guminhawa ang pakiramdam mo, Feli. May kinuha sa bayong si Aling Lena na pampamanhid. Panghilot sa mga nagbubuntis kagaya ni Feli. Isa yung maliit na botelyang naglalaman ng itim na langis. Hinayaan ni Feli na may gawin ulit ang komadronang yun sa tiyan nito. Malakas ang tiwala nito kay Aling Lena kasi ninang naman niya yun. Inililis muna ni Aling Lena ang duster ng kanyang asawa upang masilayan ang maumbok niyang tiyan. Tapos ay may inilagay ang matandang komadronang yun sa maugat nitong palad. Kasunod noon ang pagpahid ng marahan ng itim na langis sa mapintog nitong tiyan ng paikot-ikot at ng paulit-ulit. Ano, inaanak? Nakakaramdam ka ba ng kaginhawaan? Napapikit ang misis ni Daimos. Rinig ng mister na napapaungol si Feli habang pinapahid ang langis na yon. Hindi mapakali ang lalaki sa paraan na yon ng ninang ng kanyang asawa. Kung nasasarapan ba ito o nasasaktan habang ipinapahid ang langis na yon sa tiyan nito. Matapos ang 5 minuto ng hilot sa tiyan ni Feli, pinayuhan pa nito ang babae na makailang ulit na magbuntong hininga para mas ma-relieve ang isip nito. Iwas stress din sa mga bagay na nagpapasama sa kanilang magiging anak. Napangiti at nagpasalamat si Feli sa ninang nito matapos ang paghihilot ng matandang komadrona sa babae. 2 buwan pa, Daimos at Feli. Opo, sabi rin sa amin ng OB-GYN. Kabuanan na po ni Mrs. sa November. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, Aling Lena, na magiging ligtas po ang anak namin ni Feli. Bukod sa less gastos na, ninang ka pa po ng asawa ko. Kaya ikaw na po ang bahala sa asawa ko ha, at sa magiging anak po namin. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, Pogi. Malawak na napangiti si Aling Lena sa kanya. Sa susunod na buwan, pagbalik ko dito, gagawin ko ulit itong hilot sa iyong asawa. Naku, maraming salamat po talaga, Aling Lena. Walang anuman yon. Basta para sa iyo, iho.
Gumuhit ang pagtataka sa lalaki nang naunang inalay nito sa kanya ang huling litanyang yon ng komadrona. Ganon din sa iyo, inaanak. Libre lang ito para sa inyong dalawang mag-asawa. Ha? Magbabayad pa sana si Daimos pero ibinalik ng maugat na kamay ng matanda ang perang yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Itabi mo na yan, iho. Para sa inyong mag-asawa yan. Ako'y nagmamalasakit lamang. Sa ibang paraan na lamang ako maniningil sa iyo, Daimos. Makahulgang saad ng komadro ng matanda bago ito lumarga at umuwi na sa kabilang bayan. Nag-iwan ng tandang pananong na yon ang komadrona sa mag-asawa. May hindi talaga ako magandang nararamdaman, Feli, sa ninang mo. Hindi ko talaga siya gusto magpanak sa magiging anak natin eh. Maagang hinawakan niya ang tiyan ng asawa. Kalakip ang pag-aalala sa muka, nagkibit balikat ang babae. Kinumbinsi pa siya ni Feli na magtiwala lang sa ninang nito. Magaling daw talaga yung komadrona at maraming beses na rin itong nagpaluwal ng sanggol na ligtas. Wala pa daw namamatay sa mga kamay ng ginang. Pinanghawakan naman ni Daimos sa mga salitang yon na galing sa asawa. Subalit sa bawat gabi, tuwing matutulog na lamang ang mag-asawa ay tila ba kumikirot ang tiyan ng babae. Para bang laging may dumadagan dito. Dagdag pa na kumikirot yun ng paikot-ikot sa tiyan na para bang hinahalukay ito. Naalarma na si Daimos. Nagpadala agad ng mensahe ang lalaki sa pamamagitan ng telegrama sa kabilang bayan para sa matandang komadronang nagtungo doon ng huli. Kinabukasan na maaga ay dumating na nga si Aling Lena sa kanilang bahay. Bakit po ganun, Aling Lena? Yung misis ko po. Ano bang nangyari, iho? Tuwing gabi po kasi, sumisigaw po si Feli. Masakit daw po ang tiyan. Tapos, para daw pong may dumadagan sa kanya kapag hihiga po siya. Pinatotohanan naman yun ng babae. Ganon ba? Ngayong umaga, anong nararamdaman mo, inaanak? Imbis na si Feli ang sumagot, ang lalaki ang nagkwento dito upang hindi na ma-stress ang babae. Tuwing gabi lamang kasi nakakaramdam ng ganun si Mrs. eh. Humina ang sumunod nitong litanya pero malinaw pa rin yung naririnig ng matandang komadrona. Simula po kasi nung may ipinahid po kayong langis kay Feli, nung hinilot mo po siya, iniindan niya na po yung tiyan niya eh. Para bang bagong hasa na tinalima naman ng tinging ipinukol ni Aling Lena kay Daimos ang mga mata nito. Ibig mo bang sabihin na ako ang may gawa nun sa aking inaanak? Napatras ang lalaki. Umalog ang kanya mga tuhod sa sindak ng komadronang yon. Hindi naman po siya ganun, Aling Lena. Kaya lang po eh. Sige, ganito na lang. Para makabawi ako sa inyo. Eto, Feli. Inumin mo ito tuwing gabi para makaramdam ka ng kaginhawaan. May inabot na maliit na botelya si Aling Lena na naglalaman ng kulay lilang langis. Sinisigurado ko sa inyo, inaanak, na hindi ka na makakaramdam ng pananakit ng iyong tiyan. Magiging ligtas na rin ang sanggol sa iyong sinapupunan. May iniabot din si Aling Lena na maliit na botelya kay Daimos. Ito naman para sa iyo, iho. Kulay berde naman ng likidong yon na ibinigay ng ginang sa kanya. Mataginting na tumawa ang komadrona. Para saan po ito, Aling Lena? Pagana yan, iho. Para saan po? Umangat ang sulok ng labi na matanda. Para sa labing-labing nyo ni misis mo sa kama. Hininaan nito ang boses sa tumingin kay Feli na nakaupo na sa sofa malayo sa kinaroroonan nila. Ayaw mo ba nun? Siyempre po, gustong gusto. Pero iinumin ko na lang po ito pagkapanganak po ni Mrs. Ha? Sabihin mo na ngayon. Ano pong lasa niyan? Matamis pero malalasahan mo ang pagkapla. May aftertaste. Pero itong sinasabi ko sa iyo, iho. Hahagod sa lalamunan mo yan. Nasisiguro ko sa iyo. Hahanap-hanapin mo yan. Libre lang naman yan. Nako, salamat to, Aling Lena.
Sabi ko sa'yo, di ba? Basta ikaw, Pogi, libre lang sa'yo yan. Sa ibang paraan ako maniningil. Napalagok ng laway si Daimos at siniyasat ang laman ng maliit na botelya na may mga bula-bula pa. Paalam na, Pogi, ha? Ingat kayo. Ay, teka nga. Pwera usog sa aking inaanak at inaanak pa. Nilawayan nito ang malobong tiyan ni Feli. Dumilim ang anyo ng mukha ng matanda ngunit hindi naglaon ay nagliwanag din yun ng ibaling ang atensyon sa lalaki. Hanggang sa muli natin pagkikita, Pogi. Itinaas pa ni Aling Lena ang magkabila nitong kilay tapos tumalikod na palabas. Han, tingin mo ba nakukursyonadahan ako ng ninang mo? Sinagot siya ni Feli kung papatol ba siya sa ninang nito. Siyempre hindi, no? Ayoko sa mga matrona. Hinampas siya ng malakas ng kanyang misis. Dagdag pa ng misis nito na wala daw ito sa edad kundi sa tukso kasi lalaki siya at may pangangailangan siya na hinahanap sa kagaya niyang mga lalaki. Hindi, no? Ganito kasi yun, Han. Loyal ako sa'yo. Hindi ako magtataksil sa'yo kailan pa man. Maikling nagkwento naman ang kanyang misis na lubos niyang ikinagulat. Magkahawig daw kasi yung dating iniirog ni Aling Lena noong dalaga pa ito na base sa kwento nito ay namatay na raw. Ha? Talaga ba? Kamukha ko yung ex ni Aling Lena? Tumango si Feli. Mistiso rin daw ang iniibig ng yumaong kasintahan ng komadrona. Ganun ba? Pero hayaan mo na, Han. Kahit ano pa mangyari, hindi ako papatol sa matanda, no? Halika na, Han. Ikaw, magpahinga ka na. Ako rin, iidlip din saglit. Pagod talaga ako eh. Na-stress din ako sa biyahe. Ang tumal kasi. Wala akong pasahero. Tenga muna ngayon ng tricycle pero mamaya mamamasada ako para sa'yo. Para kay Baby Steve. Inalalayan na ni Daimos papasok sa silidang asawa. Gaya ng sinabi ng ninang ng kanyang asawa, ininom na ni Feli yung kulay lilang likido sa maliit na botelya. Sinimot, walang itinira. Nakatulog naman ng mahimbing si Feli. Ayos, epektibo yung ibinigay ng midwife na yun . Matry nga yung ibinigay niya sa akin. Dinukot naman ni Daimos ang botelyang ibinigay sa kanya ng komadrona. Effective rin kaya ito? Nasasabik na talaga ako kay Mrs. Ang tagal na rin simula nang mangyari yun. Last year pa kasi. Pero hindi ko siya maaaring galawin. Ngayong may laman pa ang tiyan ni Mrs. Baka magkaroon pa ng kapansanan si Baby Steve ko. Pero kasi lalaki ako. Kailangan ko makaramdam ng libog . Ininom ni Daimos ang laman ng botelyang yon. Pareho ng kanyang asawa. Sinimot din yun ng lalaki. Nilagok niya yun at suwabing humagod yun sa kanyang lalamunan. Ama si Aling Lena. Masarap nga itong, ano ba ito? Sa hindi niya malamang dahilan, ay bigla na lamang nanlabo ang mga mata ni Daimos. Tinabihan na lamang niya ang kanyang misis at buong higpit itong niyakap. Umiepekto na ng paunti-unti yung ibinigay sa kanyang kulay berdeng likidong nilagok niya ng walang alinlangan. Nakakaramdam na siya ng init ng mga sandaling yon. Paggising ni Daimos ay nanakit na lamang ang kanyang ulo. Babangon pa sana siya pero sa isang iglap lang ay parang kinukuryente na ang kanyang sentido. Hanggang sa umabot sa kanyang bumbunan. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito yung nararamdaman ko sa kanya? Hindi na yata ako makakabiyahe . Maya-maya ay may narinig si Daimos na isang magandang tinig. Isang pamilyar na boses. Daimos! Sino yan? Lumabas ka! Nandito ako sa tapat ng bahay ninyo. Dala ng kuryosidad ay sinunod na lamang niya ang naririnig niyang boses sa kanyang isip. Nang nandoon na siya sa labas, nasilayan niyang isang pamilyar na figura na nalalambungan ng puting hamog sa paligid. Sa lubog ng kilay na lumapit siya sa komadrona.
Aling Lena? Ikaw? Ikaw yung... Nang mahawi na ang mga hamog sa paligid, ay muling nagharap si Aling Lena at ang lalaki. Nagbago ang itsura nito. Mula sa seryosong ekspresyon, napalitan niyo ng pagtataka na may halong pagkamangha. Nang unti-unti, nabubura ang kulubot at pilegi sa mukha ni Aling Lena. Para ba itong mas bumata ng higit sa 20 taon sa kanyang paningin? Nagmukha itong parang dalaga. Nabigani agad si Daimos. Inalipin siya ng pagkahumaling sa kanyang kaharap. Para bang otomatikong tumibok ang puso ng lalaki sa pinabatang si Lena. Bakit ka natutulala dyan, iho? Minanipula na nga siya ni Aling Lena. Isang gayuma pala ang ipinainom nito sa kanya. Sumakay tayo sa tricycle mo, Daimos. Dalhin mo ko kung saan mo gustong pumunta. Napangiti na lamang ang lalaki sa matanda pero mukhang bata sa paningin niya na epekto ng gayuma. Ipinadyak niya ang pedal ng tricycle. Binuhay niya ang makinang yon. Nasa likuran naman si Aling Lena at niyapos ang lalaki. Sige, dadaling kita kung saan mo gusto mong pumunta. Parang robot siyang magsalita na animoy may kumukontrol at na kay Aling Lena ang remote niya. Ikaw ba? Saan ba maganda? Bumalikwas ng lingon si Daimos. Ikaw lang ang maganda sa paningin ko, Lena. Namula ang magkabilang pisngi na matanda. Ganon. Sige, dito ka na lang. Dito na lang tayo sa tricycle mo. Dito ka na lang sa aking piling, Daimos. Pinatakbo na ni Daimos ang tricycle. Hindi nila batid kung saan sila patungo pero isa lang ang balak na matandang babae. Ang angkinin ang puso ni Daimos. Malayo sa kinatitirikang bahay ay nagtungo ang matanda at ang lalaki sa kabilang bayan kung saan nakatira ang tusong kumadrona. Doon na ginawa ng dalawa ang pag-iisa. Tuluyan na ngang napaikot ni Aling Lena ang ulo ng lalaki sa pamamagitan ng abilidad nitong gayuma. Naangkin na nga nito ang dragon ni Daimos. Muli ko ulit naramdaman sa iyo ito. Pinakamamahal ko. Sabik na ako sa iyo. Kung alam mo lang, hinahanap-hanap ko palagi yung init ng katawan mo. Napakatagal na panahon kong inasam ito sa iyo, Ramos. Sige lang, Ramos. Ipagpatuloy mo lang ito. Hindi naman naririnig ni Daimos ang ibang pangalang tawag sa kanya ni Aling Lena. Binging-bingi na siya dulot ng kapangyarihan ng gayuma. Hindi tumigil sa bawat halik at haplos na ipinalalasap ni Daimos sa matanda. Sa bawat sarap na naghahalinhina ng dalawa. Kalakip naman noon ang paghihirap ng asawa ni Daimos na si Feli habang nasa bahay itong sumusuka at dinudugo ang ari. Dulot ng kulam na ipinainom nito. Isa pala yung pampalaglag at hindi pangontra sa pangingirot ng tiyan. Patawad aking inaanak. Sa akin na ngayon ang asawa mo. Hinding-hindi na siya uuwi sa iyo. Hindi nga umuwi ng gabing yon si Daimos. Nanatili lang siya sa matandang babaeng ginayuma siya. Sa pagtimpla ng mangkukulam ng kumadrona ng gayumang ipinainom sa lalaki. Ayon sa bruha, matagal pa daw ang bisa nun. Kaya ganun na lamang ang tuwa ng ginang dahil nagtagumpay nga ito sa binabalak sa lalaking may asawa na. Ramos, mahal ko. Dito ka lang ha. Huwag na huwag mo kong iiwanan kahit na ano mangyari. Mahal na mahal kita, Ramos. Buti na lang at nandito ka na. Hinalikan nito ang mapusyaw na labi ni Daimos. Payapa siyang natutulog na hubad ang pangangatawan. Tanging kumot lamang ang nakatakip sa ibabaw na bahagi ng magkasalo nilang katawan na walang saplot. Wala ka pa rin talagang pinagbago. Gwapo ka pa rin, Ramos. Alam mo ba na pangarap kong magkaanak sa iyo? Pero iniwan mo ko, Ramos. Ano bang mali sa akin? Dahil isa lamang akong hamak na midwife. Puro paanak lang ako ng paanak. Gusto ko lang naman mabuntis sa iyo. Hinintay kita noon pero bakit mo ko iniwan, Ramos?
Bumuhos na ang emosyon ni Aling Lena. Panatag na ang kalooban ng ginang dahil kasama na nito si Daimos na mula sa kawangis ng dati nitong kasintahang si Ramos. Hindi na kita pakakawalan pa. Ngayong nasa akin ka na. Mas lalo pang hinigpitan ni Aling Lena ang pagkakayakap sa lalaki. Subalit ilang saglit lamang ay kumalas sa pagkakayakap si Daimos sa matandang ikinama siya. Nang bumalikwas siya ng bangon, tagaktak ang kanyang pawis. Para tuloy siyang naligo sa pawis na animoy napagod sa bakbakan ng pagtakbo. Parang naalimpungatan naman ang matanda sa biglang paggising ni Daimos. Basang-basa siya sa sarili niyang pawis. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Teka, Aling Lena, anong ginawa mo sa akin? Inagaw ni Daimos ang kumot sa ginang at ipinantakip sa hubad niyang pangangatawan. Makilang ulit na nagpipipilig ang ulo ng matanda. Hindi ito maaari. Wala nang pisang ng kayuma ko. Kulangya ka, sinasabi ko na nga be, mangkukulam ka. Hindi kita kinulam, Ramos. Pagdidinay ni Aling Lena. Hindi ako si Ramos, baliw! Daimos ang pangalan ko. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan na yan, ha? Ayokong marinig ang pangalan ng taong yan. Umalis na sa pagkakasampa si Daimos sa kama. Tumalima siya at kaagad na isinuot ang mga nahubad na saplot ng katawan. May ginawa ka sa akin, Aling Lena. Sabi ko na nga be, kursunado mo ko eh. Matrona ka. Sa paningin na ngayon ng lalaki, bumalik na ang mukha ng matanda. Wala na nga ang bisa ng gayuma ni Aling Lena. May kulubot na muli sa mukha ang ginang. Marami na rin itong pilegi sa mukha. Mangilan-ngilan ding puti na rin ang buhok nito. Pakiusap, Ramos. Huwag kong iwanan. Hindi nga sabi Ramos ang pangalan ko eh. At isa pa, huwag mo akong susundan. Papatayin kita. Nang gigigil na dinuro niya ang matanda. Hindi na nakagalaw si Aling Lena sa kama. Madali nang lumabas si Daimos sa bahay na yon. Nangangamoy insenso sa kabuuan ng bahay ng komadrona. Ngunit sa kanyang paglabas, ay mas tumindi pa ang tapang ng amoy ng kandila. Doon lang napagtanto ng lalaki na ang dami palang kandila na nakasindi sa paligid ng bahay na yon. May mga creepy ding mga manika ang nakadisplay sa iba't ibang bahagi ng madilim na bahay ng ninang ni Feli. Napakuyom ng kamao si Daimos sa galit niya sa mangkukulam na komadrona. Napamura siya sa sobrang inis. Hayop, isusumbong ko siya kay Feli. Mangkukulam pala ang ninang niya. Hindi niya alam to eh. Nagngingit-ngit na umangkas siya ng tricycle. Malakas na nasupon niya ang noo. Napasabunot siya sa kanyang buhok nang mapagtanto din ang kanyang kasalanan sa asawa. Hindi niya akalain na nagtaksil siya sa sarili niyang asawa na wala man lang siyang kamalay-malay. Dapat pala, hindi kami nagtiwala sa bruhang yun. Hindi ko akalain na yung ipinainom niya sa akin ay gayuma pala. Dahil sa galit, pinadyak niya ang pedal. Ngunit napamulagad siya nang maalalang may ininom din palang kulay lilang likido ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi, si Feli. Nang marinig na niya ang garalgal ng kanyang sasakyan, pinaharurot na yun ni Daimos. Hindi na muna siya mamamasada ngayon. Lubos siyang nag-aalala sa kanyang asawa at sa magiging anak nila. Hindi ito maaari. Huwag naman po sana, Panginoon. Pipingdasal ni Daimos habang tumatakbo ng sobrang bilis ang kanyang tricycle. Wala pa mang 5 minuto ay nakarating na si Daimos sa kanilang bahay. Tinawag agad ng lalaki ang pangalan ng kanyang asawa na si Feli. Hinalagog niya kung saan-saan ang kanyang pinakamamahal, subalit hindi niya ito matagpuan. Feli, nasaan ka na? Nandito na ako! Wala siya rito! Pumihit sa likod si Daimos. Nasorpresa siya kung sinong lalaki ang sumalubong sa kanya. Napaka-irresponsable mong ama! Isang malakas na sapak ang dumapo sa kanyang mukha. Natumba si Daimos. Sa po ang nasaktang pisngi, tiningnan niya kung sino ang sumuntok sa kanya.
Evan? Ang kuya ni Feli na si Evan. Saan ka nagpunta ng mga oras na ito? Saan ka galing? Huwag mong sabihin na namasada ka dahil kagabi ka pa hinahanap ng asawa mo. Sabi mo sa akin, Evan, nasaan si Feli? Matapos mo siyang iwanan sa ere. Hindi ko siya iniwanan, maniwala ka. Nasaan si Feli, ang misis ko? Papyaw na nagpipipilig ng ulo si Evan. Para sabihin ko sa iyo, ang asawa mo ay nasa ospital ngayon at kritikal. Tumayo si Daimos mula sa pagkakasalampak. Tapos ay tinunto ng kanyang tricycle. Oh, saan ka pupunta? Hayop ka! Pupuntahan ko ang asawa ko! Huwag mo nang puntahan ni Nayo pagkapali. Bakit? Wala na! Hindi na itinuloy ni Daimos ang pagpadyak niya sa kanyang tricycle. Marahang bumaling ang kanyang ulo sa kanyang bayaw. Anong ibig mo sabihin, Evan? Parang tinambol ang puso niya sa sobrang kaba. Wala na! Wala na ang anak mo! Parang bombang sumabog ang puso niya nang inanunsyo ni Evan ang masamang balita. Si Baby Steve! Ang Baby Steve namin! Iresponsable ka kasing ame! Wala na ang anak nyo! Kahapon pa ng gabi! May tumawag sa akin na kapitbahay nyo na may nangyayari daw na hindi maganda sa bahay ninyo. Sumisigaw si Bunso! Wala ka ng mga oras sa iyo para damayan ang kapatid ko. Hindi ko alam kung saan ka nagpunti. Wala kaming kaide-ideya na umalis ka. Wala ka man lang pasabi. Kaya ngayon, sagutin mo ako, Daimos. Saan ka nagpunta kagabi? Teka, Evan, bayaw. Gusto ko munang itanong kung saang ospital ngayon si Feli. Maayos na ba siya? Matiim lamang ang tingin na ipinukol ni Evan kay Daimos. Hindi nito sinagot ang lalaki. Sagutin mo ko, Evan, bayaw. Nasang ospital ngayon si Feli? Bakit ko naman sasabihin sa iyong hinayupa ka? Asawa ko si bayaw eh. Hindi mo nga sinasagot kung saan ka galing kagabi. Tapatin mo nga ako. May babae ka ba? Mabilis na sumagot si Daimos. Wala akong babae, Evan. Maniwala ka. Si Feli lang ang babae sa buhay ko. Ang bunso niyo lang. Kahit labag sa kalooban, sinabi na ng kuya ni Feli kung saan hospital naka-admit ang kapatid nito. Tandaan mo, Daimos. Kapag nalaman ko lang talagang may babae ka, hinding-hindi kita sasantuhin kahit bayaw pa kita. Tumatak sa utak ni Daimos ang pagbabanta sa kanya ng bayaw. Gayunpaman, mabilis niyang pinatakbo ang kanyang tricycle patungo sa sinabi sa kanya ni Evan na pangalan ng ospital. Pagdating sa ospital, inalam niya sa mga nurse kung nasa ang room naka-admit ang asawa niyang critical na. Nalaman din niya sa mga staff dito na malaki-laki rin ang babayaran nila dahil nakatubo pa pala ang misis nito. Hindi raw nito kinaya ang sinapit na miscarriage. Kinumbulsyon din daw ang babae ayon sa nakausap niyang doktor. Nang masilayan ni Daimos ang kondisyon ng kanyang pinakamamahal na babae, doon na tuluyang bumuhos muli ang kanyang luha. Napaluhod na lamang ang lalaki nang mangyari sa kanya ang hindi inaasahang pananamantala ng isang malanding matanda. Dahil lamang sa maitim na pakay ng komadrona, kaya sinapit nilang mag-asawa ang kamalasang ito. Abot-abot ang kanyang dasal na sana iligtas ang kanyang asawa. Wala na daw kasi itong malay simula pa kagabi. Diyos ko, Panginoon, maawa po kayo sa asawa ko. Ako po'y nagsusumamo sa inyo. Wala po akong ginagawang kasalanan. Wala din po akong inaapakang tao. Hiling lang po sana naming mag-asawa na magkaroon ng biyaya. Pero tila ba, binawi niyo po kagad ito. Kaya sana naman, Panginoon, kahit asawa ko na lang po ang buhayin niyo. Kahit di mo na kami bigyan ng anak, kontento na ako kay Feli. Bumigay na ang loob ni Daimos. May dinukot siya sa bulsa ng kanyang uniforming t-shirt na ginagamit niya bilang tricycle driver. Mahigpit niyang hinawakan ng asul na rosaryo at taimtim na nagdasal ng paulit-ulit ng Aba Ginoong Maria at Ama Namin. Paulit-ulit din niyang sinasambit ang kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Biglang napatayo si Daimos nang makarinig ng malakas na tunog sa monitor screen sa loob ng room na yon.
Napaamang si Deimos nang tumuwid ang guhit na kumukonekta sa buhay ng kanyang pinakamamahal na si Feli. Feli! Hindi! Dahil sa maingay na pagtunog na yon, ay maraming mga nurse ang pumalibot sa pasyenteng naghihingalo. Nirevive nila ito. Binomba ang dibdib. Para bang tinatambol ang puso ni Deimos. Pabilis yun ang pabilis. Para bang kakawala na ang puso niya sa loob ng kanyang ribcage. Gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo, Dok. Nurse, para lang po mailigtas ang asawa ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo ang asawa ko. Pinatabi na muna siya ng mga medical na tauhan sa ospital at pinaghintay siya sa waiting area. Tahimik pero taimtim na lumuluhang nananalangin si Deimos. Madiin ang bawat kataga niyang sinasambit ang buong pangalan ng kanyang asawang si Feli. Iligtas mo po si Feli, Panginoon. Parang awa mo na po. Hindi po ako madasaling tao. Ngayon lang po dahil kailangan po kita. Pasensya na po. Ginagawa ko naman po lahat para mapalapit sa iyo. Mabuti po akong tao, alam mo yan. Sinamantala lang po ng ibang pagkalalaki ko. Kahit asawa ko na lang po, Panginoon, siya na lang po iligtas niyo. Sandali pa ay lumabas na ang mga nurse at doktor na sumuri sa kanyang asawa. Sinalubong niya ang mga ito para makibalita kung ano ang lagay ng kanyang commander. Ano po, Dok? Ano pong balita sa commander ko? Napayuko ang doktor pero hindi kalaunan ay nag-angat din ito ng ulo. Dok, sagutin mo po ako. Ano po ba nangyari sa asawa ko? Napailing ang lalaking doktor. Ang bad news, hindi na sila muli pang makakabuong mag-asawa dahil sa malaking impact at damage na nangyari sa matres ni Feli. Nang mailuwal ang patay na fetus nito. Pero ang good news, buhay na buhay ang kanyang asawa. Lumaban ito hanggang dulo. Dininig nga ng Panginoon ang kanyang panalangin. Dahil sa kanyang nabalitaan, niyakap niya ng buong higpit ang doktor. Maraming salamat po, Dok. Utang na loob ko po ang buhay ng asawa ko sa inyo. Tiningala din niya ang hininga niya ng tulong para magpasalamat. Lord, salamat po. Nagkaroon na nga ng balay si Feli. 2 araw matapos itong i-revive. Isang himala din na nagising pa ito matapos ng sinapit na pananakit ng tiyan ng babae. Una nitong hinanap ang asawa paggising. Nangatwiran na lamang si Deimos na kaya siya nawala ng gabing yon ay dahil nag-extra service siya para sa mag-ina. Hinanap din ni Feli ang anak na nasa sinapupunan nito. Nagtaka ito kung bakit patag na ang tiyan nito. Hinanong pa nito sa mga nurse kung nanganak na daw ba siya. Hinanap kung nasaan ang kanilang baby Steve. Pero isang malakas na iling lamang ang sinagot ni Deimos bago pa nakanaka na humikbi hanggang sa maging hagulgol. Wala na si baby Steve natin, mahal. Wala na siya. Kasunod noon ng isa pang malungkot na balita na hindi na sila makakabuo pang mag-asawa. Nag-hysterical naman si Feli. Pinilit nitong tanggalin ang mga aparatong nakakabit sa katawan nito. Pero kaagad ding rumisponde ang mga nurse. Tinurukan agad ang babae ng tranquilizer upang mapakalma. Pagkagising ni Feli at nasa wisyo na, dagdag pa na maayos na ang kondisyon ng babae. Saka ito na discharge sa private hospital. Nangutang na lamang si Deimos sa bigatin niyang kumpare para mabayaran ang bill sa ospital. Tulala si Feli na binuhat ni Deimos patungo sa loob ng tricycle. May kabagalan lamang ang pagpapatakbo ng lalaki sa kanyang sasakyan upang hindi matagtag at hindi mabinat ang kanyang asawa. Habang si Feli nakabalot naman ng yakap ang mga bisig nito sa kulay asul na urn na naglalaman ng abo ng kanyang anak na si Baby Steve. Reanimate nila ang fetus ni Baby Steve. Nang sa gayon,
Makasama pa din nila ang anak sa bahay. Pagdating sa kanilang tahanan ay wala pa ring humpay sa kakaiyak ang kanyang asawa. Inalo ni Daimos si Feli. Kasunod ang pagyakap niya rito. Malalagpasan din natin ang pagsubok na ito. Alam ko may plano ang Diyos para sa ating dalawa. Pero naniniwala pa rin talaga ako sa himala. Magkakaroon pa tayo ng anak. Huwag tayong sumuko, Feli. Nandito lang ako palagi sa iyo. Mahal na mahal kita. Sa kalagitnaan ng madramang tagpong yon, ay sumingit naman ang bayaw niyang si Evan. Asus! Totoo ba yan? Baka nga may babae ka na eh. Nanlilisik ang mga matang pinukulan niya ng tingin ang kuya ng kanyang asawa. Bayaw, bakit mo ba ginigit na may babae ako? Mahal ko si Feli at nangako kami. 10 taon na ang nakakaraan sa harap ng altar na hindi ko siya pagtataksilan sa hirap man o ginhawa hanggang sa aking kamatayan. Mariing niyang saad sa bayaw. Tandaan mo to, Daimos. Nakamata lang ako sa'yo. Lalo na ngayon na hindi na kayo magkakaanak. Malakas ang kutob ko na malakas na ang loob mong mambabae. Ha? Sinasabi ko sa'yo, binabalaan kita. Mapapatay talaga kita kapag nalaman kong niloko mo ang kapatid ko. Sinuway ni Feli ang kuya Evan nito. Pagtatanggol pa ng babae sa kanya na mahal siya ng asawa at kahit kailanman, hindi siya magagawang pagtaksilan nito. Hindi tayo nakakasiguro, Feli. Pumihit paharap ang ulo ni Evan kay Daimos at seryoso siyang tinitigan ng may pait sa mga mata. Lalaki din ako kapag natutokso. Umalis na sa eksenang yon si Evan. Babalik na lang daw ito ulit sa susunod na linggo para makibalita sa kapatid kung anong kalagayan nito. Ay nako, ito talagang si Bayaw kahit kailan tutol sa pagmamahalan nating dalawa eh. Niyapos siya sa leeg ng asawa. Feli, mabuti na nga lang at ipinagtatanggol mo ako sa kanya. Ipinaglaban mo ako kaya pinapangako ko rin sa iyo na ipaglalabang kita kahit ano pa man ang mangyari. Hinalikan siya ni Feli sa mga labi. Mapusok yon, marubrob. Nang magbitaw ang kanilang mga labi, nagtitiga ng dalawa sa isa't isa. Mapusong sinabi ni Feli sa kanya na una tuling pag-ibig siya nito. Mamahalin raw siya nito habang ito'y nabubuhay. Kahit hindi tayo magkaroon ng supling, magsasama pa rin tayo hanggang sa kabilang buhay. Muli ulit nagsalo ng halik sa mga labi ang mag-asawa. Napadilat lamang si Daimos nang makarinig ng boses sa kanyang isip. Bumalik ka na sa akin, Ramos. Naghiwalay ang mga labi nila sa isa't isa. Takang nagtanong ang babae sa kanya kung bakit naudlot ang kanilang romansa. Ha? Wala ito, Han. Siguro masakit lang ang ulo ko. Sige na, magpahinga na tayong dalawa. Sumang-ayong kagad si Feli at sabay na nga silang naiga sa iisang kama na magkasama. Naunang magpasakop ng antok ang kanyang asawang si Feli, habang si Daimos ay sinasalakay pa rin sa isip ng boses ni Aling Lena. Nagpapasakop naman ang kanyang utak sa boses ng matandang yon. Bakit ko pa rin naririnig ang boses ng kumadronang yun? Teka, hindi pa pala nalalaman ni Feli na mangkukulam ang ninang niya. Tangkasanang gigisingin ni Daimos ang humihilik na asawa nang makarinig na naman siya ng boses ng babae sa kanyang utak na nagpatigil sa kanya. Naririnig ng lalaki ang mga katagang Latin na hindi nito maintindihan. Biglang nanigas ang kamay ni Daimos. Ang dila niya ay umurong. Anong nangyayari sa akin? Lena, ang matandang matronang bro Anong ginawa mo sa akin? Maririnig ang paghalakhak ni Aling Lena sa ilang. Hindi ka ba magpapakita sa akin, Ramos? Kinausap niya ito sa isip. Hindi nga sabi ako si Ramos. Daimos ako. Bakit bang kulit mo?
Humalakak muli si Aling Lena. Mangkukulam ako. Kayang-kaya kitang patayin na ng mga oras na gusto ko. Isa pa, manipulado na rin kita. Akala mo ba nakatakas ka na sa kapangyarihan ng gayuma ko? Hindi! Kayang-kaya kitang pasunurin. Isa na kitang alipin simula ngayon. Nagngingit-ngit na sa galit si Daimos. Utang na loob, matrona. Lubayan mo kami mag-asawa. Ano bang gusto mo sa akin? Gusto ko ikaw. Ikaw ang gusto ko makuha. Inaanak mo ang asawa ko. Alam ko, pero wala. Nakikita ko sa iyo ang kasintahan ko dati. Patawad, Daimos. Ikaw ang gusto ko. Gusto ko ng sariwa. Gusto ko ng bata. Tingin mo ba sariwa ko? May asawa na ako. Hindi ako papatol sa amoy lupang kagaya mo. Sa pangatlong beses ay muling humalakhak si Aling Lena. Kahit ano pang sabihin mo, ikaw ang gusto ko. Iwan mo na yung asawa mo dahil hindi na rin naman kayo magkakaanak. Sama mo talaga. Pinatay mo ang baby Steve namin ni Feli. Grabe ka. Kapag ako talaga nakawala sa kapangyarihan mo, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, sa asawa ko, lalong-lalo na sa anak namin. Hindi na naituloy ni Ramos ang susunod na sasabihin nang biglang nagbitaw na naman ng makapangyarihang kataga ang mangkukulam na komadrona. Biglang nag-iba ang kulay ng mga mata ni Daimos. Mula sa itim ay nagkulay dilaw ito. Ngayon ay nasa kapangyarihan na kitang muli. Puntahan mo ko dito sa bahay ko. Sabik na ako sa iyo, Ramos ko. Walang atubiling pinuntahan ni Daimos sa matandang maharot gamit ang tricycle nito. Lingid sa kaalaman ng lalaki, nakatago sa likuran ng katawan ng puno ng kamagong ang bayaw nitong si Evan. Gamit ang motor ay sinundan siya nito na wala siyang kamalay-malay. Sinasabi ko na nga ba, may babayang hinayupak na to eh. Pagdating sa simple pero madilim na bahay, sinalubong agad si Daimos ng yapos na matandang komadrona sa liig. Sinunggaban pa siya nito ng halik. Mahal ko, muli kang nagbalik. Napatim ng bagang si Evan sa nasaksihan. Mga hayop kayo, mga baboy. May binunot ang lalaki ng itak sa bewang nito at saka sinugod ang dalawa. Daimos, papatayin kita! Papatay ko kayo ng kabit mo! Mabilis na pumingit paharap si Daimos at pinigilan ng tangkang pagtaga sa kanya ng bayaw. Pinigaan niya ang braso ni Evan. Dahil nasa matinding pangungulam ng matanda, na doble sa pangkaraniwang tao ang kanyang lakas. Aray! Bitiwan mo ako, Daimos! Tigil ka! Niloloko mo ang kapatid ko! Papaslangin kita! Aray! Kusang nabitiwan ni Evan ang itak. Malakas niyang itinulak ang lalaki. Bumulandra ito sa katawan ng puno. Ubod ng lakas na sumigaw si Evan nang makaramdam ng paglagutok sa likuran. Aray! Sakit! Baboy! Mga baboy kayo! Mga tsil! Niloloko niyo ang kapatid ko! Karamdam ng pagyakap sa likuran si Daimos. Magaling, Ramos. Kahit kailan, hindi mo binigo ang kapangyarihan ko. Napakalakas ko pa rin bilang mangkukulam. Para sa iyo, mahal ko, gagawin ko ang lahat. Maprotektahan lang kita. Pumasok na sa loob ng madilim na bahay na iyon ang dalawa. Naiwan namang hindi makagalaw si Evan sa labas na iniinda pa rin ng sakit ng likuran. Para bang nabali pa yata ang backbone nito. Tara na sa kama. Simulan na natin ang ating pangalawang romansahan. Tiningnan niyang maigi ang mukha ni Aling Lena. Wala na ang kulubot nito. Bagkus ang nakikita niya ang dalagang si Lena. Isang kabigha-bighaning dalaga noong kapanahunan pa nito. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nasilayang ko sa balat ng lupa, Lena. Nilandian pa ni Aling Lena ang boses. Para bang matatain na ito sa sobrang kilig na papuring natatanggap nito kay Daimos. Huwag kang ganyan, Ramos. Ano ba? Ay!
Parang bagong kasal na binuhat ni Daimos sa matanda. Inihagis niya ito sa kama. Para tuloy akong bumalik sa kabata nito. Hinay-hinay lang, baby ko, ha? Dahan-dahan lang, kalma lang. Tinalakay niya ito sa kama. Pinupog niya ito ng halik sa liig. Para bang asong nauulol na nawawala na siya sa sarili. Takam na si Daimos na dinilaan ng katawan ng matanda. Wag dyan, may kiliti ako dyan, ano ba? Hanggang ang manong-manong paggalik ni Daimos kay Aling Lena ay tumungo sa perlas nitong sinilangan. Napaliyad ang ginang sa init ng katawan na nararamdaman nito. Nagpakalunod silang dalawa sa pangalawang pagkakataon sa init ng katawan. Laman sa laman. Nag-isa ang langit at lupa. Parang hingal kabayo na si Daimos na hindi na makontrol ni Aling Lena. Pansamantalang nahinto sa pagbayo ang lalaki nang makarinig ng boses. Dahilan para makatakas sa kapangyarihan ng gayuma si Daimos. Hindi yan ang asawa mo! Bumalik ka sa asawa mo si Belly! Kayo ang dapat na nagsasama at hindi ang mapagsamantalang yan! Unti-unting nabubura ang kulay dilaw sa mga mata ng lalaki. Napansin naman ng matanda na nag-iiba na ang timpla ng kulay ng mukha ng biktima nito sa kulam at gayuma. Ganito, sinong lapastangan na kumukontra sa kapangyarihan ko? Hindi ito pwede. Kailangan mong bumalik sa akin. Bumangon si Aling Lena at sinakal si Daimos. Pinakatitigan niya ang namumulang mga mata ng mangkukulam. Nagbitaw ng mga makapangyarihang kataga sa lengguaheng Latin muli ang matanda. Nanigas ang katawan ng lalaki. Sa bawat katagang binibitiwan ni Aling Lena, nagbibigay ito kay Daimos ng init na pakiramdam. Panay lang siyang nagsasambit ng Latin. Tumirik ang kanyang mga mata. Naninilaw ulit ang mga mata nito. Ngunit kinokontra yon ng misteryosong tao. Kaya nilalabanan ng lalaki ang pagmamanipula ni Aling Lena. Mas lalong nanggigigil ang matanda. Sa bawat kataga nito, kalakip ang panggigigil. Bumabao na ang matatalim na kuko sa liig ni Daimos, dala ng bugso ng damdamin ng ginang. Aming lahing nasa dilim, dinggin ang aking hiling. Ang lalaking ito ay muli kong sakupin. Sa aking puso siya ay angkinin. O kapangyarihan kong itim, huwag kang maninimdim. Ang lalaking ito ay aking mapasa akin. Paulit-ulit yon na sinasambit ng matandang komadrona. Nagdilim ang anyo ni Daimos. Bumuga ng itim na usok sa bibig si Aling Lena. Saka pinahalimuyak yon sa lalaki. Di kalaunan, naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Daimos. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki. Ganon din ang tusong komadrona. Akala mo ba may isahan mo ko? Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo ako matatalo. Sinugod na ng halik ni Aling Lena si Daimos. Ito naman ang tumikim ng katawan ng lalaki. Subalit, hindi naman nagpatalo ang lalaki. Tinulak niya sa kama ang matanda. Tumawa ng pagak si Aling Lena. Sige Ramos, mas mahalin mo pa ako lalo. Kahit ilang ulit natin gawin ito, hindi ako kailanman magsasawa sa iyo. Dinilaan niya na singlagkit sa kakanin ang liig ng matanda. Pumikit si Aling Lena para daman ito ang pag-angkin ni Daimos. Subalit, di pa nakakaabot ng minuto, napadilat ng mga mata ang ginang. Kinagat niya ito sa liig. Sobrang diin ang pagkakakagat niya noon. Ayaw niyang patakasin sa nagdikit nitong ngipin ang laman ng liig na matanda. Ray! Isus ko! Ray! Napasigaw si Aling Lena sa sobrang sakit. Hinding-hindi niya pinakawalan yon sa mga ngipin niya. Yun ay epekto ng sobrang paggamit ng komadrona nito ng matinding gayuma at kulam. Kaya mas nag-trigger ang biktima nito. Pakawalan mo ako, Ramos! Ang sakit! Huwag!
Kung kanina ay parang asong nauulol, ngayon para naman itong mabangis na leon na pilit na binabakbak ang laman ng matanda sa leeg. Ang sarap mo, Lena. Akin ka lang. Hindi pa rin maawat ang lalaki sa pagkaga. Muling nagsambit ng itim na kapangyarihan si Aling Lena. Pinatakas na nito mula sa nakakulong nitong kapangyarihan si Daimos. Kahit nanginginig at ngarag ang boses dulot ng pagkataranta. Hayop ka! Bakit mo ako sinaktan? Sabi ko ang kinin mo ako. Bakit mo ako kinagat? Aray, natukla pa ang balat ko. Umagos ang sariwang pulang likido mula sa natapyas na balat niya sa leeg. Tuluyan na nga siyang pinakawalan sa itim na kapangyarihan na matanda. Bumalik na nga din sa dating kulay ang anyo ng mukha ni Daimos. Anong ginawa ko di? Ikaw na naman? Bumakas ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. Pero bakit may dugo ako? Anong ginawa ko sa'yo? Ginalaw mo na naman ba ako? Tinakpan niya ang magkabila niyang utong. Bakas naman sa galit ang mukha ni Aling Lena habang sapo ang natuklap na balat sa leeg nito. Papatayin kita! Sinaktan mo ako! Hindi kita mapapatawad! Di kalaunan ay nakarinig ng pamilyar na boses ang dalawa na umugong sa kabuuan ng madilim na bahay ni Aling Lena. Tumigil ka, Lena! Tigilan mo na si Daimos! Dahil sa'yo, may nasisirang pamilya! Ayaw mo sila magsama mag-asawa! Sino ka? Magpakita ka sa aking hayop ka! Ikaw ang gumawa nito, no? Ikaw ang nagkontrol sa lalaking ito para kagatin ako! Para masaktan ako! Ikaw ang hayop! Sige na, Daimos! Bumalik ka na kay Feli! Balikan mo na siya bago pa mahuli ang lahat! Ako na bahala sa babae nito! Mga agawin sa akin ng lalaking ito! Ay! Ano ito? Ang daming insekto! Bilis na! Tumakbo ka na, Daimos! Ngayong naguguluhan pa rin sa sitwasyong yon, mabilis niyang pinuntahan ng asawa. Umuwi siya sa bahay nila na bitbit pa din sa utak niya ang mga weirdong nangyayari sa kanyang buhay. Subalit pagdating sa bahay na yon, tumambad sa kanya ang bayaw. Nakaabang si Evan sa bukana ng tarangkahan. Bitbit ang matalim na bagay na yon upang hindi siya makalapit sa bahay. Huwag kang lalapit dito! Sinasabi ko sa iyo, ipampupugot ko sa ulo mo tong night. Nakiusap naman si Daimo sa kuya ng kanyang asawa. Nagsusumamo ako sa iyo, Evan. Mahal na mahal ko si Feli. Mahal na mahal? Eh bakit mo kasama ang matandang yon? Ang matanda mong kabit. Hindi bayaw. Mali ang iniisip mo. Biktima lang ako. Ang sabihin mo, kabit mo ang matandang yon. Bakit? Mas tipo mo ba ang doble ang tanda sa'yo? Kung gano'n naman pala kakasuka ka. Magkukulam si Aling Lena. Maring saad niya sa bayaw. Ano magkukulam? Sinungaling, ha? Hindi na naituloy ni Evan ang susunod na sasabihin. Lumitaw sa likuran ng kanyang bayaw ang pinakamamahal niyang asawa. Bakas ang gulat na tinanong nito sa kanya kung totoo ba na mangkukulam ang ninang nito. Dagdag pa na tinanong din siya nito kung bakit may mga dugo siya sa bibig. Huwag mo kausapin yan, Feli. Manloloko yan. Pumasok na sa loob. Huwag na huwag ka na makikipagkita sa lalaking ito. Tama nga ang kutob ko Unang-una pa lang, hindi na kita gusto sa kapatid ko. Dahil manloloko ka rin pala gaya ng tatay namin. Hindi bayaw, Evan. Maniwala ka sa akin. Ginayuma ako ng matandang yun. Kaya pawang panlilinlang lang ni Aling Lena ang lahat. Nagpagayuma ka? Ha! Lumang style na yan. Ang sabihin mo kamo, baka gayuma ng alak. Hindi ako umiinom ng alak, bayaw. Sinasabi mo lang yan dahil nandito ang kapatid ko. Tumingit naman ang babae sa sagutan ng magbayaw para ipagtanggol ang asawa. Pinatotohanan nito ang kanyang sinabi na hindi nga umiinom ng alak si Daimos. Bakit pa pilit ang pinagtatanggol itong lalaking nanloko sa'yo, Bunso? Nagsumpaan kami, bayaw. Alam ni Feli na hindi ko siya kayang lokohin dahil mahal na mahal ko siya.
Tumakas na ang mga luhang kanina pa nagbabadya sa mga sumbong at banta ng bayaw. Hindi kita tinatanong, no? Sumagot si Feli sa kuya nito na buong puso itong naniniwala sa lalaki. Wala ka talagang kadala-dala, bunso. Niloko ka na nga eh. Nakuha mo pang magpakamartir dyan. Sa taong akala mo, makakasama mo habang buhay. Oy, para sabihin ko sa'yo, walang forever, bunso. Sumagot muli si Feli sa kuya nito at sinabihan na dati pa naman itong kontrabida sa buhay nilang mag-asawa. Pakialamero lang daw ito. Ako? Pakialamero? Pinoprotektan lang kita, bunso. Ito pa bang igaganti mo sa akin? Siyempre kapatid kita. Ayoko mangyari sa iyo nangyari kagaya sa ating ina na iniwan ni tatay noon. Ipinangako ko sa sarili ko noon na hindi ako tutulad kay tatay na basta-basta na lang tayong iniwanan. Nandito naman ako, bunso. Hindi kita iiwanan. Hayaan mo ng lalaki niyan. Pinatahimik siya ni Feli. Dinagdagan lang nito ang sinabing kanina na may tiwala daw ito sa kanya. At kahit anuman na magyari, mahal na mahal siya nito. Nagpaba ng ulo si Evan. Otomatikong naibagsak na lamang ni Evan ang itak. Saka bumaling sa kanya na nakaluhod pa rin sa lupa. Sige na, tumayo ka na dyan. Hindi mo na ako kailangang luhuran. Dahil nakapagpasya na ang kapatid ko. Magiliw at may ngiti sa labing inakbayan ni Evan si Feli. Tapos ay ginulo ang buhok. Kung ano man na maging pasya ng kapatid ko, susundin ko. Dahil mahal ko siya eh. Nagsasabi ka nga ng totoo. Dahil mas kilala kong kapatid ko eh. Ang ibig kong sabihin, Kuya Daimos. Kuya dahil matanda ka naman sa edad eh, kung ikukumpara sa akin. At siguro nga, nagsasabi ka nga ng totoo. Dahil mas kilala ko kapatid ko eh. Pasensya ka na kung hinusgahan kita ha. Maigpit na niyakap ni Feli ang Kuya Evan nito. Masayang-masaya na nagpasalamat ito sa kuya. Tumayo na rin mula sa pagkakaluhod sa lupa si Daimos. Ikaw talaga. Kailan ba kita natiis? Prinsesa kaya kita. Lumapit si Daimos sa magkapatid. At reyna ko naman siya. Ikaw ang hari at ako ang prinsipe niya. Parehong natawa ang dalawang lalaki. Pinoprotektahan ko lang naman ang kapatid ko eh. Tawarin mo ako, bayaw ah. Hindi bayaw. Tama ka. Napayuko si Daimos. Ako ang dapat na humingi ng dispensa sa iyo dahil nagpadala ako sa tukso. Napagayuma man o wala. Nasa sa akin naman yun kung magpapasakop ako sa demonyo eh. Nagkasala ako sa kapatid mo ng 2 beses. Napakawala akong kwentang asawa, bayaw. Lumapit ang babae sa kanya. Saka siya nito hinatkan sa bewang. Masinserong sinabi ni Feli na kailanman hindi siya nagtaksil dito. Parehong tibok ng puso nilang dalawa. Buong loob itong may tiwala ang babae sa kanya. Mahal na mahal kita, Feli. Alam mo yan. Nagsmak lang ang dalawa tapos nagtawanan ng humalikip na si Evan. Kayo ha, iniinggit niyo ako eh. Makakatagpo ka rin ng para sa'yo, bayaw. Eh saan na nga? Natahimik naman ang tatlo ng abnormal na napabuntong hininga si Daimos. Pero natatakot ako, Han, bayaw. Baka gantian ako kasi kinigat ko siya sa leeg eh. Nanggigil ka siguro, no? Ito naman si bayaw, nanuya agad. Hindi no, epekto yun ng matinding gayuma sa akin. Sigurado ko, nababalikan niya ako para gumanti kasi pisikal na sinaktan ko siya eh. Eh ano bang kinatatakot mo sa bruhang yun? Mangkukulam siya, di ba? Sabi mo? Oo, mangkukulam nga. Natatakot ako na baka ipatikim niya sa akin ang pinakamatinding kulam na alam niya. Pero may tumulong nga pala sa akin para makatakas ako sa kapangyarihang itim na kumadronang yun. Mas ipinaintindi pa niya sa magkapatid kung anong nangyari. May kumukontra daw ng kulam sa kanya kaya siya nakawala sa kapangyarihang itim ng matanda. Sino naman yun tumulong sa'yo para makawala ka sa kontrol ng bruhang yun? Hindi ko nga alam pero parang narinig ko na yung boses niya eh.
Kahit kailan ba, hindi mo pa rin ako nakikilala. Anak? Pare-parehong nagsilingunan ng tatlo sa baritonong boses na yon. Natagpuan nila ang payat na matandang lalaki na animoy punong kahoy ang kulay ng balat nito. Payak lamang din ang kasuotan nito na ginagamit sa pagsasaka. Nakasuot sa ulo ang sombrerong abaka, puting t-shirt at jogging pants. Wala itong kahit anumang sapin sa paa. Nagkrus sa magkabilang kilay ni Daimos kung sino ang taong biglang umiksena. Malamig ang boses na inaya na niya ang dalawang magkapatid. Pumasok na tayong tatlo. Huwag na natin pansinin ng estrangherong yan. Anak, harapin mo naman ako. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Patawarin mo ko, anak. Lumayo ka sa amin. Wala kaming piso. Pantataboy niya sa matandang lalaki. Niyakag na niya si Feli at Evan. Kuryosidad naman ang umentrada sa ulo ng kanyang bayaw. Sino ba yung taong yan, bayaw? Huwag na nating alamin pa. Iwan na natin siya dyan. Pero, tinawag kanyang anak eh. Ayaw ko na siyang pag-usapan pa. Harapin mo ko, anak. Oh, anak daw. Tatay mo ba yan? Malalim na napabuntong hininga si Daimos. Sunod-sunod kasi ang tanong ng kanyang bayaw, kaya wala siyang nagawa kundi harapin ang taong tumatawag sa kanya ng anak. Matiim na tumingin siya sa kanyang ama. Ano ba pakay mo sa akin? Bakit ka nandito? Ano naman kung ikaw ang kumontra ng kulam na nanamantala sa akin? Nagpapadyang may tumakas na luha sa mga mata ni Tatay Ramos. Patawarin mo ako, anak. Ha? Bakit ka naman humihingi ng tawad sa taong hindi mo kilala? Hindi, anak. Ako kasi nagpasimula nito. Napaamang ang tatlo sa pag-amin na iyon ni Tatay Ramos. Anong ibig mong sabihin? Matamang nakinig siya sa may edad na lalaki. Patawarin niyo ako ng asawa mo, anak. Sinira ko ang relasyon ng pamilya niyong mag-asawa. Ibig sabihin, tama ako ng kutob? Nasa dami ng Ramos sa buong mundo? Ikaw? Ikaw ang Ramos na dating kasintahan ni Aling Lena na yon? Mahinang napatango si Tatay Ramos. Tinanggal nito ang abakang sombrero. Idinikit nito ang sombrero sa dibdib at bahagyang napayuko sa hiya. Hindi naman makapaniwala si Feli at inulit ang tanong ng asawang si Daimos. Patawarin mo ako, Feli. Patawarin niyo akong mag-asawa. Pero babawi ako sa inyo, anak. Kailanman hindi kita matitiis dahil ama mo pa rin ako. Matitiis? Tiniis mo nga kami nun eh. Nasaan ka nung pumanaw si nanay? Ano? Sagot! Nakipaghamunan siya ng tingin sa may edad na lalaki. Patawarin mo ako sa lahat-lahat na ginawa ko sa iyo, sa inyong ina, sa mga pagkakamali ko. Hindi na nakapagpigil pa si Daimos na ilabas ang matagal na niyang kinikimkim sa damdamin sa kanyang ama. Bakit? Bakit, itay? Bakit bigla ka naglaho na parang bula nung panahong namatay si nanay? Tuluyan ng bumigay ang kanyang loob. Bumuhos ang emosyon. Sa bawat pagpatak ng luha ni Daimos, ang pag-agos ng masasakit na nakaraan na napagdaanan niya. Sabi nila, pinagpalit mo si nanay sa ibang babae. Nagkaanak daw kayo. Totoo ba yun? Hindi kagad nakasagot ng kanyang ama. Nang handa ito, matapang nitong inamin ang lahat. Panahong nawala ito nung musmus pa lamang si Daimos. Sabihin ko man sa iyo pero alam ko, walang kapatawaran ng lahat ng madidiskubre mo sa akin, anak. Sa hindi malamang dahilan, nabalutan ng dilim ang buong paligid. Parang may nagtatambol sa nangitim na kalangitan. Kumulog at gumuhit ang kidlat. Ilang sandali pa, pumatak na ang malalaking butil ng ulan. Kasabay noon, ang pahayag ng amang nagloko sa nasirang pamilya. Mahirap magpadala sa tukso, anak. Oras na mag-apoy ka sa ibang panggatong, sisilab yun hanggang sa mamatay. Kahit buhusan ka man din ng malamig na tubig,
Hindi ka na maapula pa. Lubos kong pinagsisihan ang nagawa kong kasalanan sa inyong mag-ina. Walang hanggang kapatawaran nito para sa iyo, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tawarin mo ako, anak. Tawarin mo ako. Napalood si Tatay Ramos sa lupa na naging putik na. Hindi alintana ng apat ang pagbuhos ng ulan. Tila may paparating pa yatang malakas na bagyo. Magkahalong luha, uhog at ulan na ang nailalabas ng mag-ama. Ay, sabihin mo nga sa akin, minahal mo ba talaga si nanay nung nabubuhay pa siya? Minahal ko siya, anak. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Natukso lang talaga ako. Sana nung buhay pa si nanay, sana nasabi mo sa kanya yan. Pinili mo kami noon pa man. Mas pinili ko ang nanay mo kaysa kay Lena. Pero sa uli, iniwan mo rin si nanay eh. Buntis ang babaeng yon. Bulgar ng kanyang ama. Umukit ang pait sa mukha ni Daimos. Gago ka pala eh. Alam ko, anak. Gago nga ako. Aminado naman ng may edad na lalaki. Ng mga panahong yon, dumating ang malaking karma sa akin. Nawala sa akin, anak, ang pinagbubuntis ng kabit ko. Noong ko lang napagtanto ang kasalanan ko, hindi ako nakontento sa inyo. Sa magmamahal na ibinigay sa akin ng iyong inay. Ngayon, babawi ako sa iyo, anak. Haharapin ko si Lena, ang taong lumason sa utak mo sa pamamagitan ng paggagayuma. Anang-anang sa katahimikan ng pamilya mo. Kahit nahihilam na ang muka sa buhos ng ulan, nilapitan niya ang amang naghihinagpi sa pagsisisi. Ikaw ba talaga si Ramos? Ang Ramos na minahal ni Aling Lena, tay? Mahinang napatango si Tatay Ramos. Ikaw ang tutuldok nito, tay. Ang mga itim na mangkukulam, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sasamahan kita sa magiging laban mo. Dahil 2 beses na niya akong biniktima. Ginamit ang katawan ko mula sa katauhan mo. Tumingin si Daimos sa kanyang asawa. Nakangiti si Feli sa kanya. Para bang suportado ito sa binabalak nilang pagtugi sa tusong mangkukulam. Gagawin ko ito para sa asawa ko at sa hustisya ng anak naming namatay dahil lang sa pag-aasam niya nang makuha ang gusto niya. Tutuldakan natin to, tay. Ang kasakiman ng kumadronang yun. Nagliwanag ang kanyang mapait na mukha nang kumulog at lumitaw ang guhit ng kidlat sa madilim na kalangitan. Umpisa na ang sagupaan ng tatlo. Si Daimos, si Tatay Ramos at ang tusong sakim na kumadron ng si Aling Lena. Pasalamat na lang sila, medyo tumila na ang ulan. Ambon-ambon na lang. Bago sila umalis upang harapin ang matinik na mangkukulam, may inamin si Daimos sa apat. Anong sabi ni Lena, anak? May sinabi pala si Aling Lena sa pamamagitan ng kulam nito, sa pamamagitan ng isip. Pupuntahan ko daw siya, itay. Pero dapat ako lang na mag-isa. Kung hindi ano? Kinakabahang tanong na nabitin ng matanda. Papatay niya po si Feli. Kung ganon, sasama na rin ako. Hindi bayaw, dito ka lang. Bantayan mo si Feli, ang kapatid mo. Kahit na anong sabihin ni Lena, huwag kang maniniwala. Sasama ako sa iyo. Itatago ko na lang ang presensya ko sa pamamagitan ng kaalaman ko sa itim na karunungan. Pero tay, patagal mo nang itinago yung pagiging mambabarang mo para di ka makasakit ng ibang tao. Sa ngayon, gagamitin ko na para may paghiganti ka, anak. Batid ni Lena na kaya kong mambarang. Wala akong pagsisisihan na gagamitin ko ang lakas ng kapangyarihan ko sa kanya. Dahil ang lakas ng kapangyarihan niya bilang mangkukulam, ginamit niya sa iyo, anak, para lamang sa pansarili niyang interes. Gamit ang tricycle ni Daimos na ginagamit niya sa pamamasada,
ay nakarating na silang dalawang mag-ama sa madilim na bahay na tinitirhan ng komadronang mangkukulam. Pinamumugaran niyo ng mga paniki at uwak. Nandito na tayo, Tay. Nagpalinga-linga si Daimos. Sa isang iglap lang, nawala na ang kanyang ama na parang bula. Tay? Mabutit nandito ka na. Napasa po si Daimos sa kanyang dibdib nang bumulaga sa kanya ang matandang babae. Meron pala akong ipapakita sa'yo bago kita paslangin. Nangalisag ang mga balahibo sa katawan ng lalaki. Sa kabila nun, tinatagan na lamang niya ang loob. Pinal na ang plano nila para sugpuin si Aling Lena. Tara na sa loob. Ipinakita ni Aling Lena sa tagong silid ng hinang ang mga koleksyon ng bote na naglalaman ng iba't ibang fetus. Nalanghap niya ang sobrang nakakasulasok na lansa dahilan upang bumaliktad ang kanyang sikmura. Sumuka siya ng sumuka. Hindi na niya nakayanan ng tagpong yun. Magaganda ba ang koleksyon ko? Panunuya nito sa kanya. Ano ito? Hindi lang ako ang komadrona, Ramos. Isa din akong aborsyonista. Paanas na saad nito sa kanya. Ikaw, gusto ko ding maging bahagi ka ng koleksyon ko. Tiyang ulo mo ang ilalagay ko sa malaking garapong ito. Nadoble ang panlalaki ng mga mata ni Daimos nang may kinuha itong malaking garapon. Ilalagay kita dito para araw-araw kong mahalikan ang labi mong yan. Idinuro nito ang kanyang namumula-mulang lapi. Hinding-hindi ka na mawawalay pa sa aking muli. Malakas na tumawa ang mangkukulam. Out of nowhere, may inilabas na matalas sa patalim na panggapa si Aling Lena. Parang nasisiraan ng bait na pilit na inaabot ng ginang ang leeg nito ng panggapas. Kagad na umurong si Daimos. Nagtungo siya sa pinto. Tarantang-taranta na binuksan niya yon, ngunit ayaw yung mabuksan. Kinandado pa yata yun ng komadro ng aborsyonista na mangkukulam para ituloy ang masamang balak nito sa kanya. Hindi ka na makakatakas pa. Akin na yung ulo mo, Ramos. Akin. Anong? Huminto sa pagsugod ang matinik na mangkukulam sa kanya nang may mga pumasok na iba't ibang uri ng eksekto sa collection room niya ng mga fetus. Mga langaw, kulisap, bubuyog at kung ano-ano pang mga mapanganib na insekto. Kusang nagbukas ang pinto nun. Patakbong lumabas agad si Daimos. Habang si Aling Lena itinataboy ang mga peste gamit ang tangan nitong panggapas. Paano nakapasok mga insektong ito dito? Siyo! Ano ba? Imbis na ang mga insekto ang nabubugo ng komadrona, ang ginang mismo ang natatangay palabas ng bahay nito. Hanggang sa makalabas na ang matandang babae sa lungga nito. Sa labas ay nag-aabang si Daimos at si Tatay Ramos. Nakapikit si Tatay, para bang nagtatawag ng sanglaksang mga insekto. Ikaw ang nangbabarang sa akin? Ramos? Ano ba? Siyo! Dumilat si Tatay Ramos. Sinagot niya si Aling Lena na pinuputakti na ng mga alaga nito. Oo, at anak ko lang naman niyang kinulam mo. Ang ginayuma mo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Matapos mo akong iwan noon, tapos babarangin mo ako. Ano ba? Hindi kita minahal, Lena. At kahit kailan, hindi kita mamahalin dahil may sira ka sa ulo. Baliw ka, kaya kita iniwan. Napuhay ang galit sa ulo ng matandang babae. Dahil doon ay nagsagupaan ng dalawang dating mag-ex. Magkasintahan noong kapanahunan nito. Palitan sila ng mga makapangyarihang kataga. Napapaigig lang sa sakit si Tatay Ramos, pero hindi ito nagpapatalo. Sa huli, nasukol nito si Aling Lena. Pumasok sa bunganga ng matandang komadro ng aborsyonista ang mga alagang insekto ni Tatay Ramos. Hanggang sa unti-unti lumobo na ang tiyan ng ginang. Bumagsak si Aling Lena. Humahalakak na si Aling Lena nang nawala ng tuluyan ang tornilyo sa utak na matanda. Habang inaplos nito ang mapintog na tiyan,
na anumang oras ay puputok na. Ramos, mahal ko! Tumingin si Aling Lena kay Tatay Ramos na nangihina na sa sobrang paggamit ito ng kapangyarihan ng pambabarang. Ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko. Malapit na ako manganak. Sa wakas, Ramos, magiging ama ka na. Hindi na naituloy ni Aling Lena ang susunod na sasabihin nang sumabog ang tiyan nito. Lumabas ang mga insekto sa butas na tiyan ng babae. Ilang sandali, doon na tuluyang binawian ng buhay ang mangkukulam na komadrona. Kasabay ng pagsilay ng sikat ng araw sa kalangitan, ang pagtatapos ng labanan ng dalawang dating magkasintahan. Kinarga ni Tatay Ramos ang bangkay ni Aling Lena. Maglalakad na sana ito palayo nang pigilan siya ng tanong ni Daimos. Tay, saan ka po pupunta? Tumugon si Tatay Ramos ng nakatalikod. Eto na anak. Eto na ang panahon para pagbayaran ko ang lahat ng ginawa kong kasalanan sa inyo. At sa lahat ng mga babaeng niloko ko. Kaya anak, bumalik ka na sa asawa mo. Matatahimik na din simula ngayon ang buhay ninyo. Sa pamamagitan ng ginawa ko para sa iyo, kahit papaano'y nagpakama ako sa iyo. Basta mahalin mo ang asawa mo habang siya ay nabubuhay. Huwag kang tumulad sa akin, ha? Tandaan mo yan, anak. Mahal na mahal kita. Alam sa iyo, anak. Pero, itay, hindi na naituloy ni Daimos ang susunod na sasabihin sa ama nang tinalikuran na siya nito para tumungo sa kampo ng mga otoridad. Gaya ng sabi at payo ng kanyang amang si Tatay Ramos, binalikan niya ang kanyang asawa na si Feli. Tinupad nga niya ang kanyang ipinangako. Gayong wala nga silang magiging biyaya o anak na makakasama, mamahalin nilang pareho ang isa't isa, kahit na pumuti pa pareho ang kanilang mga buhok. Wakas!